Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayang Makabayan, samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, maingatan po tayo lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Nag-aalala na po, at natatakot na po yata ang mga salot di umano sa ating bansa ay kinakabahan na, natatakot na po. Baka dahil sa susunod daw pong halalan, kung ang mananalo ay hindi po katulad ng presidente ngayon na kayang-kaya po nila at talagang napapasunod pa yata nila ang presidente ngayon, ay nag-aalala po sila kung hindi po katulad ng presidente ngayon ang uupo sa 2028 mga tambay. Ito pong grupo na napakatagal na po yatang salot sa ating bansa di umano. Mahigit 50 taon na po yata ito. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, nasalot itong mga grupo na ito di umano. Pinag-aalala po nila mga tambay na ang susunod na presidente ng bansa ay posibleng makaapekto sa ICC mga tambay, sa kaso o sa gawa-gawang kaso na isinampa po nila sa dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin ang balita mga tambay kung paano po mag-react ang mga salot di umano ng ating lipunan mga tambay. Komentuhan po natin. Sa darating na 2028, gaganapin ang susunod na presidential elections. Ngunit ngayon pa lamang, nakikita na ni Assisting Counsel to International Criminal Court, Attorney Cristina Conti, na maaaring magkaroon ng papel ang susunod na uupong presidente sa pagsulong ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sino man ang maging presidente sa 2028, posibleng magkaroon ng role o posibleng ma-impact niya ng kanyang foreign policy, yung ICC proceedings. Paliwanag ni Attorney Conti, ito'y kung nanaisin ng susunod na Pangulo na makipagtulungan sa ICC o tuluyang ibalik muli ang Pilipinas bilang miyembro nito. Pwede ring many shades of cooperation. Kaya kahit na sinong presidente, meron talagang impact sa ICC proceedings. Anya, ito'y dahil maaaring tumakbo pa ng ilang taon ang kaso ni FPRRD kung saan ang average period ng mga kaso sa ICC ay umaabot ng 8 hanggang 9 na taon. Pero with the complications in this case, definitely it will take more than 3 years. Samantala, ayon kay Attorney Conti, marami pang po pwedeng mangyari bago ang darating na 2028 elections, lalo na at nasa pre-trial stage pa lamang ang kaso ng dating Pangulo. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Talagang marami pong pagbabago ang mangyayari. Dahil una-una, dapat na po wakasan ang grupo po na mga salot na wala naman pong ginawa sa bayan. Perwisyo. Salot nga po di po ba? More than 50 years na salot sa ating lipunan ang grupo po nito mga tambay. At ito po yata ay nahando sa grupo na ito. Ito pong tinatawag nila abogado mga tambay. Ito si Conti. Ito kaya ay nasa grupo ng mga salot mga tambay. More than 50 years mga kabayan. At itinitiyak naman po ni Kamanong. Tinitiyak ko po 100% hindi susunod sa inyo ang bagong presidente ng Pilipinas. Never niyong mapasunod. Hindi kailanman susunod sa inyo ang susunod na presidente ng Pilipinas, lalong-lalo kung ito ay isang Duterte. Mawawala na po kayo. Tuluyan na po kayong mawawala dahil markado na po kayong lahat sa mga Duterte. Minarkahan na po kayo. Dahil po sa panahon po natin ngayon ng 20, yung pumasok po ang binagoong ang Pilipinas at pumasok po ang 19 Congress at papasok pa ang 20 Congress, nakita na po ng mga Duterte. Hindi lang po mga Duterte nakakita. Sambayan ng Pilipino. Majority ng mga Pilipino na may utak, may isip. Nakita namin lahat ang klase kung sino-sino po ang mga salot ng Pilipinas. Mga magnanakaw sa Pilipinas. Mga kurap, hindi po ba? At may mga bisyo na pulburon at coke. Nakita po namin ang mga politiko. At nakita rin po namin ang mga oligarko na nagsama-sama
mga kababayan. At pati ang media. Nakita rin po namin ang media. Naglabasan po lahat, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya malabo kayo sa sabaw ng pusit. Lahat kayo markado. Lalong-lalo po pag naging presidente ang vice president, mga kababayan. Na alam naman po natin ang priority ng vice president ay maging mapayapa na po at wakasan na po ang grupo po nito. Wakasan na po ang grupo ng CPP, NPA, NDF. Mabura na po yan sa Pilipinas. Tanging Pilipinas na lang po sa Asia, sa Southeast Asia, na meron pong ganitong klase na grupo. Katulad po ng CPP, NPA, NDF. Na never pong gumawa ng maganda sa bansa natin yan. Ano po ang naigawa po niyan? Ano po ang naidulot niya kabutihan sa ating bansa? Sige nga, magsabi nga kayo ng isa man lang sa akin kung ano po naidulot na kabutihan yan sa Pilipinas. Sa mahigit 50 taon itong grupo na ito. Napakatagal na po ito. Kasama po sa gobyerno ito. Namamayagpag po ito. Kahit sa Senado, meron yan. Hindi po ba? Meron din sa Kongreso ng mga yan. Hindi po ba? Meron din sa media. Hindi po ba? At meron din po sa mga kaparian at kamadrihan. Hindi po ba? Kalat po yan. At baka meron din po yan sa mga oligarko. Hindi po kaya? Mga kababayan, hindi lang po sa gobyerno, marami yan. Hindi po ba? Yang grupo na yan. Kaya nga po namarkahan yan eh. Kaya nga dyan inuubos. Di po ba? Nung pagtungtong po, dahil po napakarami ipinangako po ng Pangulong Marcos sa Pilipino na ipagpapatuloy niya po na sugpuin ang grupo na ito. Yung CPP, NPA, NDF. Di po ba? Susugpuin yan eh. Kaya nga po puspusan po. Di ba? Kaya nga po nagtayo. Nagtayo po ng task force. Di po ba? Yung NTF-ELCAC. Di po ba? Sa pamumuno po ni dating Pangulong Duterte na naging napakagandang resulta po. Di po ba? Nabalda po yung grupo na yan. Nabalda! Napakarami po yung grupo na yan na makakaliwa, na nagbalik loob at sumuko. Hindi po ba? Kaya nga lang po, nung pumasok po ang 20 Congress, iba na po ang nangyari, mga tambay. Naging kaalyado pa yata ang mga halimaw na yan, ang mga salot na yan. Hindi kaya? Kasi ang presidente rin yata ng Pilipinas di umano ay nagpakasalot din. Hindi kaya? Nagpakasalot, nagpakahudas, nagpakataksil din yata ang presidente ng Pilipinas. Nakagaya nitong grupo na ito, na mga hudas, taksil, salot ng lipunan. Hindi kaya? Kaya nga po gigil na gigil yung grupo na yan eh. Isa po yan sa gigil na gigil. Yang grupo po ng CPP, NPA, NDF. Napabagsakin po ang mga Duterte. Dahil nanganganib na po ang kanilang grupo. Lalong-lalo itong abogado na ito. Markado po ito. Markado po sa atin ito. Sa mga Pilipino, markado na po ito si Conti. At lalong-lalo po sa mga Duterte, markado po yan. Mga kababayan, wala po sa saligang batas yung klase ng ganyan abogado, mga kababayan. Hindi po sumusunod po yan. Iba po ang sinusunod niya, abogado na yan, di umado. Makakaliwa po yata ang sinusunod niyan, mga kababayan. At yan po, mga kababayan, napakahilig po nilang magtanim. Hindi kaya mga tanim ebidensya, tanim kaso, katulad po nung nasa Senado? Hindi po ba? Kaya po yan, bistadong-bistado po yan, mga kababayan. At yung sinasabi nga po natin, mga kababayan, dyan po nila dinala ang Vice President. Di po ba? Kaya hindi po nila gugustuhin na ang susunod na presidente ay isang Duterte. Mas gugustuhin po ng grupo na yan sa pangunguna po ni Atty. Conti. Ang susunod na presidente, mas gugustuhin nila yung may issue ng pulburon at coke. At yung siyempre yung tanga, yung gago, yung bopols, walang paninindigan, walang prinsipyo. Ang gugustuhin nilang Pangulo. Yung kaya nilang pasunurin. Hindi po ba? Susunod sa mga makakaliwa. Hindi po ba? Yan ang gusto nila. Never nilang magustuhan ng mga Duterte. Dahil nanganganib na po sila. Ngayon pa, lahat po sila ay na mukaan. Nabisto na po lahat sila.
Di po ba? Nahayag po lahat sila eh. Lahat po ng masasamang tao sa Pilipinas ay nahayag po at nabuyang-yang po ang kanilang pagkatao. Magmula po sa kaparian, kamadrihan, media, mga politiko, ayan po, yung makakaliwang grupo na nahayag na kung sino-sino sila. Hindi po ba? At pati po ang mga korap na mga politiko ay nahayag na rin po. At napakarami rin pong politiko, mga katambay, na mga walang paninindigan, walang prinsipyo. Puro bulsa-bulsa lang po. Bulsa-bulsa lang sila. Hindi po mga lingkod bayan yung mga tao na yan. Bulsa-bulsa lang. Kaya nga nakita rin po natin ang issue ng korupsyon. Port barrel, 150 billion, 2025 pa lang ang issue nila. Paano yung 2023? Paano yung 2024? Gaano kalalaking port barrel yan? At gaano rin po ang ginagawa nilang katarantaduhan at kawalanghyan sa paggawa po ng pondo ng Pilipinas. Di po ba yung mga extraordinary niya mga tao na yan, yung institusyon na yan, Senado at Kongreso, di po ba? Yung 2025 national budget, hindi pa nga natutuldukan yan eh. Inaantay nga po natin yan dahil marami na pong pumuputok na issue ng korupsyon sa atin. Markado po ng Vice President yan. Lahat ng korap na politiko ay markado po yan ng Vice President. At pati po makakaliwa. Ibalik po natin dito sa isang attorney na tinatawag na si Conti, mga tambay. Ito po ay isang makakaliwa po ito. Ayon po kay Eric, mga dati po nilang kasamahan, mga tambay, nagpatotoo na itong abogado na ito ay hindi po ito tunay na makabayan. Yang abogado na yan ay hindi daw po tunay na makabayan yan, ayon kay Eric. Yan daw po ay salot. Salot po yan. Mahigit 50 years na yung grupo na yan ay salot. Wala pong ginawa sa bansa yan kung hindi po puro kasalutan daw, ayon kay Eric, mga kababayan. Kaya nga po yung ginawa ni dating Pang Duterte, yung National Task Force, yung LCAC, di ba? Yung NTF LCAC, di po ba? Na ang vice chair po diyan, ang vice chairman po diyan ay si Vice President Sara Duterte. Hindi po ba? Kaya nga po yung confidential fund ni Vice President, diyan po binubuhos yun. Para po malaman at maubos na po sila. At mahayag na po kung sino-sino itong grupo na ito. Kaya nga po humingi po yan eh. Kaya nga di po ba, kinailangan ni Vice President ang confidential fund para po itong mga tao na ito, katulad po ni Attorney Conti, di ba, ay mahayag na po at mabunyag ang tunay na mga pagkatao nila. Hindi po ba? Kaya nga ginagamitan ng confidential fund, lalong-lalo po nung naging DepEd Secretary ang Vice President. Di ba? Kasi pati ang ating mga anak, ang ating mga kabataan, di ba, nabe-brainwash ng grupo nila. Di po ba? Para maging kasapi, maging enforcement ang ating mga anak. Madala sa karsada, madala sa bundok. Hindi po ba? At mapahamak. Kaya nga po ayaw ng mga Duterte yan. Kaya nga gusto ng wakasan yan. Kaya lang nung pumasok po ang binagongang Pilipinas, himbis na sila po'y wakasan, lalo pa silang lumakas at nabigyan pa ng posisyon sa gobyerno. Hindi po ba puro katarantaduhan ang binigay sa atin ng pamahalaan natin ngayon? Imbis na kapayapaan at katahimikan, kaguluhan ang ibinibigay po sa ating bansa. Di po ba? Hindi nyo ba napansin? Magmula po na naging presidente ang Pangulong Marcos Jr., di po ba ang gulo? Ang gulo na ng Pilipinas, ang gulo na ng politika. Ayaw nila magtrabaho para sa taong bayan. Hindi sila nagtatrabaho sa taong bayan. Nagtatrabaho lang sila sa sarili nilang interes. Pamumulitika. Issue ng mga korupsyon. Yan ang tinrabaho nila. Yung mga tao na susunod na magiging pangulo ay pinababagsak na nila. Hindi po ba? At yung napakalakas na dating pangulo na nirerespeto sa buong mundo. Nirerespeto kinilala. Pinatapo nila. Yan, kasama po yung grupo na yan. Yan, sa pangunguna po yan, nung Conti na yan, na tinatawag na salot. Yan daw po ay salot. Salot daw po yan, yung grupo na yan. Di umano. Ayon po yan kay Eric, na dati rin pong makakaliwa. Mga kababayan.
talagang hindi po nila magugustuhan. Kaya ito po, mga tambay, pag hindi po nila napabagsak, dahil pipilitin po nila pabagsakin yan si Vice President, dahil markado po silang lahat Lalong-lalo itong grupo na ito. Markado po ito, napakarami po nito. Yung iba po, namarkahan na rin natin, di ba? Yung grupo, kasama po yata dyan. Yan, yung isa pong gumagawa ng tanim ebidensya, tanim yung gawa-gawang testigo, nagbabayad pa ng milyones. Di ba? Si Hontiveros, grupo po yata nila yan. Sila De Lima, grupo po yata nila yan. Sila Shell Jokno, hindi po ba? Colomenares, yung mga mahaba ang baba. Makabayang Black, hindi po ba? Meron pang convicted ng child abuse. Yung pinsan daw po ng Yusek na garbage in, garbage out. At pinangalanan din po ni Ka Eric, yung nasa Malacanang, yung garbage in, garbage out. Nakasama rin din daw po yan sa grupo na makakaliwa. Totoo kaya yan? Napakarami po nila, markado. Kaya nakita nyo po kung ano po ginagawa nila sa Vice President, pati po ang Yusek na tinalaga po ng gobyerno ng may issue ng pulburon at coke. Nakita nyo po, mas pinapaboran niya po ang mga grupo ng makakaliwa na maglingkod sa gobyerno. Ganyan po kawalang hiya, di umano, na meron po tayong leader sa ating bansa. Yung mga makakaliwa na salot, problema na mahigit 50 taon, tinangkilik po yata niya, pinalakas, ganyan po kasalot, ganyan po kataksil at katraidor. Yata na meron tayo ngayong namumuno sa ating bansa. At nakakagulat lang po, mga tambay, ang ating mga kapulisan ay nananatili pa rin po mga tulog. Pinag-uubra po ng ating mga men in uniform na maghari. Maghari po. Ang grupo po itong mga grupo ng CPP and PNDF. Naghahari na naman po sa ating bansa. Pati po hanggang media. Sila po ay sikat na sikat, mga tambay. Pati sa media. Kaya po napakarami rin po sa media ang grupo po ng CPP and PNDF. Hindi kaya? Mapakarami rin po sa media. Ang grupo niyan, kalat na po. Kaya yan mga kabayan. Kaya po yung nangyari po sa atin, ito pong nakabalik po sila. Mga kabayan, naging aral po sa atin to. Malaking aral po. Kung papalarin po ang ating Vice President Sara Duterte, na makabalik po ang mga Duterte sa panunungkulan, mga kabayan, wag na po tayong pumayag na makabalik pa po kahit sino po sa kanila sa grupo nila. Dahil ngayon po nakita po natin halos ang politiko ngayon, mga kongreso, mga senado, iisa po ang mga kalikaw na mga bituka nila. Mabibilang mo lang po sa mga daliri mo dyan ang nagmamahal sa bayan. Di po ba? Mabibilang mo lang, mga senador. Iilan-ilang mga senador lang po. Ganon din po sa Kongreso. Ang makikita mo sa House of Representatives, yung halos hindi po pumirma sa impeachment ng Vice President. Hindi po nasilaw. Hindi po sila nasilaw saan? Sa 150 million pesos sa pirma daw ayon kay Congressman kay Congressman Toby Tiangco. Siya po nagsabi niyan sa impeachment. Yung mga hindi po nasilaw, mga kababayan, yung mga nasilaw ay 200 plus po ang nasilaw sa pera, mga kababayan. Ayon po yan kay Congressman Toby Tiangco, mga tambay. Kagrupo po nila yan. Yan. Mabibilang mo lang po ang mga sinasabing kahit papaano may natira pa na may pagmamahal sa bayan. At sa mga senador, ilan lang po halos na nakikita natin yan. Ngayon po, yan. Nakabalik po, nandiyan po si Senator Bato, si Senator Go, at si Senator Marcoleta. Di ba? At ito pong si Robin Hood. Sana hindi magbago si Robin Hood. Hindi kainin ng sistema at hindi masilaw sa pera si Robin Hood. Hindi po ba? Dahil si Robin Hood din po ay wala pa tayong nakikitang magandang performance po niya sa Senado. Yung kanyang panukala na kaisa-isa na ipinangako po sa atin na hindi pa rin natutupad.
yung federalismo, di ba? Ano na kaya nangyari doon? Sa bagay, hindi niya po kakayanin yan eh. Hindi po kakayanin na isang Robin Padilla na baguhin po ang saligang batas po natin. Hindi po niya kakayanin. Unang-una, hindi po siya abogado. Mahihirapan po siya. Lalong-lalo kung ang nakaupo po ngayon sa ating bansa, mga tambay, ay hindi po yan ang layunin. Hindi po ba? Naisingit lang po natin. Ito po mga kabayan, ibalik po natin ulit. Ito pong NTF-ELCAC mga tambay. Ito po ay pagtutuunan po talaga ng pansin ng Vice President ito. Pag po ito ay naupo at siya na po dahil talagang hindi naman po magtatagumpay ang kasamaan. Lagi po yan may katapusan. Ang kasamaan po kahit anong history ang tingnan mo. Hindi po kailanman nagtatagumpay ang kasamaan. Lagi po itong may katapusan. Hindi po katulad ng kabutihan. Ang kabutihan po ay tuloy-tuloy. Wala pong kamatayan ng kabutihan. Hindi po katulad ng kasamaan. Lagi pong namamatayan. May katapusan. May hangganan. Kaya kung papalarin, mga tambay, at katapusan na ng masasama, ito pong grupo na ito, at makapasok po ang Vice President bilang Presidente, mga tambay. Unang-una po magkakaproblema yan. Yan, si Atty. Conti. At yung kapulisan, kasundaluhan, malaki po ang problema nila, mga kabayan. Yung gumawa po ng katarantaduhan, paghuhudas, pagtataksil sa ating soberenya, sa ating dating Pangulong Duterte, yung nagsabwatan, yan po ang number one magkakaproblema. Lalong-lalo po siyempre, hindi naman po magtatagumpay ang sabwatan kung walang approval ng Commander-in-Chief na may issue ng pulburon at may issue ng coke. Mga kababayan. Grabe po yan. Pag nakabalik po ang Vice President, mga tambay, malilinis po ang masasama po. Malilinis po yan. Kayang-kaya pong linisin ng Vice President. Dahil kilala niya na po eh. Kilala niya ang mga magnanakaw sa gobyerno. Kilala niya lahat ang makakaliwa. Hindi po ba? At kilala niya ang mga taksil ng bayan at mga hudas. Di po ba? Mga hudas, mga taksil ng bayan ay kilala din ng Vice President. Hindi po ba? Kaya napakadali niya po itong i-demolish. Di ba? Napakadali niyang linisin ngayon. Pag siya po ay naupo sa 2028, napakadali po ng ganyang trabaho. Kasi hindi na po niya kailangan maghanap. Dahil nabunyag na po lahat. Lahat ng mga politiko, nakita niya ang mga karakas. Lalong-lalo sa mga pagnanakaw nito. Di umano. Di po ba? May pinangalanan nga siya dyan, malalaking tao. Di po ba? Ang pera ng Pilipinas ay kontrolado lang nila. Tinatawag niyang tambaluslos. Di ba? Tinatawag niyang Lisa Tanas daw. Di po ba? Kumukolekta rin ng pera ng bayan. Di ba? Pinangalanan niya rin ang hindi marunong maging presidente. Hindi po ba? At pinangalanan niya rin na may presidente na ayaw magpa-drug test. Ayaw magpa-drug test ng hair follicle drug test dahil gumagamit ng pulburon at coke. Alam niya lahat yan. Di po ba? At alam niya rin lahat ng klase ng mga general. Namarkahan din ng Vice President ang mga general. Hindi naman po lahat ng general ay katulad po ni General Torre. General Marbil. Di ba? At yung isa pang general na babae. Di po ba? Si Fajardo. Hindi po ganyan ang mga, hindi po hilahat, hindi po lahat ng general ay katulad po nila. Na mukha po yatang nagtaksil at naghudas. Hindi kaya? At si General Bronner. Hindi po ba ng AFP? At syempre po si General, ang secretary po ng at yung sa National Security Advisor po natin. Sino po? Si Secretary Anyo. At ang magkapatid na Remulla. Hindi po ba? At ang DND secretary natin, ang National Defense Secretary natin sa Sigibo. Markado po yan. Kilala po lahat ni Vice President yan. Yung mga nagsabwatan. Hindi po ba? Kaya never magustuhan ng isang abogado na katulad ni Atty. Conti
na grupo po daw yan ng mga kaliwa at mga salot ng lipunan na maging presidente. Lalong-lalo na kung ang magiging presidente ang vice president, hindi nila magugustuhan dahil katapusan na po nila. Magiging wakas. Yan po ang kanilang kawakasan, mga kababayan. Kung hindi man sila magwakas, ay magsisitago po yan. Mawawala po sa bansang Pilipinas. At kung makabalik po ang pamilya Duterte, lalong-lalo ang Vice President, wag na po tayong pumayag na mapalitan pa ng ibang politiko. Kahit sabihin mo sila'y si Tulpo, nasaan ang mga Tulpo? Sige nga, nasaan ang mga Tulpo? Kahit sabihin mo isang Marcos na naman, wag na tayong pumayag. Wag na tayong magsugal. Wag na tayong maghanap. Dahil naranasan na natin magkaroon ng lingkod bayan ng 6 na taon. Nagkaroon pa ng Marawi, nagkaroon pa ng pandemya. Nakita nyo po, napakaraming nagawang pagbabago sa ating bansa. Napakaraming proyekto. May pagmamahal sa bansa, may pagmamahal sa mga Pilipino. At nakita rin natin kung paano maglingkod. Kung paano sila, kung paano nila kontrolin na hindi tayo pagharian ng mga oligarko sa ating bansa. Nagbabayad ng tamang buwis ang mga oligarko sa ating bansa. Di po ba? Tanging mga Duterte lang ang nakagawa nun. Na mapasunod mo. Ikaw ang sinusunod ng mga oligarko. Ngayon po ba? Sino po ba sumusunod ngayon? Mukhang ang Pangulo po yata ang sumusunod sa oligarko sa panahon ngayon. Hindi kaya? Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, napakarami po natin pera. Maraming perang pumapasok sa gobyerno dahil nagbabayad sila ng tamang buwis. At nasisingil pa ang mga utang nila sa gobyerno. Hindi po ba? Kaya kailangan po natin ng ganyang klaseng leader. Huwag tayong maniniwala sa mga abogado na ito. Katulad ni Conti. Sa media, huwag tayong maniniwala dyan. At lalong-lalo huwag tayong maniniwala dyan sa mga secretary, sa mga spokesperson ng Malacanang at House of Representatives. Hindi tayo dapat maniwala dyan. Lalong-lalo po sa mga congressman at mga senador na nabanggit po natin na karamihan po'y silaw sa pera. Mga kababayan, yung subok na po. Yan ang kailangan ng ating bansa, yung subok na. Nabigyan po tayo ng isang Duterte. Gugustuhin pa po ba natin na masundan pa yung ginawang panunungkulan ng 3 taon pa lang? Dinala na tayo sa basurahan, sa kumunoy, at ibinaon tayo sa pagkakautang na wala tayong nakitang programa at wala tayong nakitang trabaho. Ang nakita po natin ay ang paglobo ng mga adiktus. Paglobo at paglago sa buong bansa ng pulburon nagkalat. Hindi po ba? At isang damukal na pulburon ang naglulutangan sa ating karagatan sa buong Pilipinas. Kaya nga po sinasabi nga po natin, ang pumapasok sa ating bansa ay hindi po mga investor. Ang pumapasok sa ating bansa, naglulutangan pa sa dagat, ay mga pulburon. Hindi po ba? At ang dumadami sa ating bansa, hindi trabaho. Ano po dumadami sa ating bansa? Salot! Ang dumadami sa ating bansa. Mga salot! Mga magnanakaw! Di po ba? Mga politikong korap, di umano. Silang lahat ang dumadami sa ating bansa. Hindi kaya? Mga kababayan, yan po. Mga salot ang nagkalat, di umano. Sila ang dumadami, kasama ang pulburon sa ating bansa. Nanaisin ba natin na ipagpatuloy pa nila? Kaya nga po gumagawa sila ng paraan. Sama-sama sila. Sama-sama sila. Join forces sila para pabagsakin ng mga Duterte dahil hindi po sila kailanman mananalo sa halalan. Lalong-lalo kung hindi po sila gagamit ng dayaan. Hindi po ba? At tinitiyak po ni Kamanong, kahit mandaya sila, never nilang matalo si Vice President Sara Duterte. Never nilang matalo. Mahihirapan silang dayain dahil kakarampot lang ang boboto sa kanila. Hindi po ba? Mahihirapan silang dayain.
masisira ang kanilang makina o machine para dayain na wala pong boto halos na papasok sa kanila. Hindi po ba, mga kababayan? Lalong-lalo na po kung ang pagkakatulog po ng ating men in uniform ay magigising na po ang mga yan at makukonsensya po ang mga yan, baka hindi na po dumating ang 2028. Baka po mapalitan na. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kung nagising na sa pagkakatulog at nakonsensya na po sa ginawa nila pagtataksil at paghuhudas sa dating commander-in-chief nila. Kung magigising at kung makukonsensya. Kung may konsensya pa, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang kinumentuhan po natin, ang kinatatakutan ng mga salot di umano sa pangunguna po ng kanilang abogado na pinangalanan ni Ka Eric na talagang salot si Atty. Conti. Mga tambay. Yan, takot na takot po sila. Markado po kasi silang lahat. At, mga kababayan, yan ang pinakamalaki nilang bangungot pag nakabalik ang mga Duterte. Dahil lahat sila ay markado at nakilala. Hindi lang si Vice President ang nakakilala. Tayong mga Pilipino, nakilala na natin silang lahat. Hindi po ba? Dahil naglabasan po sila nung bumalik po ang presidente at nakabalik at nakapasok ang lahi ng mga hudas di umano, mga taksil at mga magnanakaw di umano sa ating bayan. At meron pang bonus na pulboron at coke. Nakabalik eh. Kaya tuwan-tuwa po sila, mga kabayan. Kaya gusto nila maging presidente, katulad po ng presidente ngayon, mga tambay. Sunod-sunuran yata. Maraming salamat po, mga tambay, sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At syempre po, sa ating pong mga subscribers, maraming salamat po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po tayo, mga tambay. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga biyaya na pinagkakaloob nyo po. Thank you po. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada. Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Baby Roman at Isa ng Cagayan. At Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobilin Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Jo. Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, si Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, at si Norma Garcia. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Mabuhay po kayo. Ingat po, lalo po sa inyong paggawa. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, mga kabayan, yung lagi ko pong hiling na pagsama-samahan po natin at lagi po natin isama sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte at syempre po ang Vice President na susunod na presidente ng bansa, maingatan po at lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na maingatan po, mga kabayan, ang kanya pong buhay, kalakasan ay muli pong magbalik at madugtungan po ang kanyang buhay at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. At syempre po, sa muli, paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.